Noong August 26 pa na-receive ito at tulad ng ibang kasamahan ko, gumawa tayo ng resolution to investigate. Pero ako'y kinakabahan dahil hanggang ngayon, dahil busy nga kami dahil sa impeachment, bukas may commission on appointments at iba pa. Dahil dito, nagkakabisi-bisihan at hindi natututukan itong Paksilica. Samantalang, nagkakagulo na sa ibang barangay sa Tarlac at pati yung ating mga IP talagang nanganganib. Ngayon, marami nang nasabi tungkol sa Paksilica. Nagulat ako at natanggap ko sa aking komunikasyon ang isang alleged draft architecture of a proposed ESC framework in the Philippines. Sinasabi na ito yung dokumento na pinaiikot ng DOJ for approval ng iba't ibang mga kasamang mga department. At ang tinutukoy nito, ang sinasabi, ito yung framework layer by layer, revised configuration. So, ang nakakagitla lang dito, bakit kinakailangan ng tinatawag na joint venture to own the land? Hindi ba Pilipinas ang may-ari ng lupa? Bakit hindi BCDA or di kaya yung iba't iba pang GOCC na 100%? Nakakakaba ang nakasulat dito dahil kahit sabihin pa nila na 60-40 yung joint venture sa land ko at 60% yung Pilipino, yung 40% halos may-ari na ng lupa. Nagiging master tenant siya at siya na ang mamamahala sa pagpapatakbo nitong special eco zone. Kung talagang kailangan ng JV, bakit may master tenant pa? Hindi ba pwedeng normal na economic zone yan tulad ng iba, ng Subic, ng Clark, ng iba't iba pa? Bakit kinakailangan pa ng master tenant para sa leasing? Parang binigay na natin dyan sa land ko lahat ng kapangyarihan at siya na ang may effective control sa hub. At bakit ganon? The master tenant is not Filipino. The JV, 60% Filipino. Bakit tini-turn over natin ang control sa mga dayuhan? 1,619 hectares, hindi na ito Pilipinas. Land ko property na to for 99 years. So kahit sabihin nila na pumapayag at nasa batas natin na may 99-year lease at pwede naman yung lease sa ating sa konstitusyon, nakakakaba pa rin dito sa tinatawag nilang Layer 4 governance na magkakaroon ng joint zone authority and committee. Ito, makikita natin na lahat ng desisyon ay gagawin ng committee. Lahat ng desisyon tungkol sa mga leasing, sa management, at iba pa. So nakakapagtaka din kung paano makukuha ng JV yung 60% ng lupa. Alalahanin ninyo, 60% to ng 1,619 hectares, libre. Bakit hindi bibilhin? Wala bang makikinabang dyan? Itong mga magsasaka na inaagawan ng lupa sa 300,000 pesos? Yan na ba yan? Hindi ba dapat fair market value kung papayag silang magbenta? Pero nakita naman ninyo, sa kanila, mas mahalaga ang lupa at gininto ang talaga. If it's the BCDA who will own 60% of the JV and the foreign company will own 40%, hindi ba dapat bayaran yung 40% na yan? Kaya nakakalito. Have we surrendered arbitration, mediation? Dito ang liwanag na ibibigay na lamang sa tinatawag na bagong Paksilica Court of Commerce. Ito sa New York. Isusurrender na ang kapangyarihan at jurisdiction sa New York. And under the U.S. Federal Arbitration Act. Hindi po ako tutol sa Paksilica, liliwanagin ko. Inaasahan natin at kailangan natin ang investment, higit sa lahat sa high-level manufacture. Gustong-gusto natin pumasok ng AI at talagang makakatulong sa Pilipinas kapag nagkaroon ng libo-libong mga trabaho tulad ng ipinangako ng SONA. Kinakailangan talaga alamin natin to. Ang akin na lamang, aralin natin to. Sana mali ako at hindi totoo itong dokumentong to. Pero mukhang umiikot na to at maraming komento na yung iba't ibang department at yung may kinalaman dito. Kung babasahin ng maigi, the exchange of notes will include sovereign immunity, survival protection for all investors, waiver
of enforcement, mechanism to separate commitments, at pagkatapos ng 99 years, may recognition pa at no disturbance of the investment. So labis pa to sa 99 years, nakaka-nervyos yata. So kinakailangan ipaliwanag sana o iklaro ng ating pamahalaan kung ano yung mga concession na binibigay natin sa mga mag-i-invest. We have to determine also if this is a treaty or an executive agreement. Kasi hindi maliwanag kung talagang executive agreement to, di ba dapat temporary lang yan. At saka di ba dapat kung ano lang yan, operational, admin details ng gagawin. Yun lang naman ang executive agreement. Pero kung babaguhin ang batas ng Pilipinas, kung napakahaba ng panahon na halos lampas pa nung 99 years, palagay ko, ibang usapan na yan at kinakailangan na tignan ng maigi at alamin kung talagang treaty ito. So ito yung pinagkakabahan namin na merong ganitong papel. Pagkatapos kung titignan ninyo yung Pax Silica, ang parating binabanggit lamang yung mga jobs at saka investment sa AI at yung mga data center. Pero pagbasahin ng maigi yung pinirmahan ng Pilipinas, tatlo yan. So, may 3 strategic assets. Ito yung critical mineral reserves. Yan yung natural resources ng Pilipinas na yun na naman sa ating konstitusyon, pag-aari ng Pilipino. Ikalawa, nandyan yung 5 decades of semiconductor assembly, testing, and packaging that could be upgraded. Pero kung i-upgrade, hindi ba dapat sabihin manufacture at saka may forge? Bakit assembly na naman? Napako na tayo dyan ng 1970s pa. Higit 50 years na tayo, puros assembly lang. Tapos may mga tariff pa. Ikatlo, strategic geographic location in the first island chain, proximity to the Taiwan Strait and the existing security alliance. Tulad ng sinabi ko, uulitin ko, hindi po ako kontra sa Pax Silica. Gusto ko lang malaman kung bakit may mga provision na sa palagay ko ay tutol sa ating saligang batas, marahil mamimiligro ang ating ibang batas, at higit sa lahat, nakakatakot dahil lalawak at titindi ang ating exposure at geopolitical risk because of these essential supply chains for the United States that may be perceived to be clearly established against China's lock on the rare earths and other critical minerals. So, yung ibang bayan sa ASEAN, katulad ng Thailand, hindi pumayag. Gumawa sila ng Siam Silica, an alternative framework, kung saan talagang maliwanag nakalista. Isang semiconductor fabrication plant, fabrication hindi assembly, tayo assembly pa rin. Ikalawa, may advanced packaging, 2 pabrika. Tapos 8 design houses, design firms for integrated circuit. Ayun, high level na yon. Tapos meron pa silang technology transfer, tuturuan pa yung kanilang mga estudyante, tapos yung workforce development, at dadagdag pa sila ng mga programa sa eskwelahan. So, ito lang, i-share ko sa inyo na habang tayo ay abala sa iba't ibang problema, higit sa lahat yung habagat, siguro kinakailangan na rin madaliin itong investigasyon ng Pax Silica at itong alleged document being circulated by the DOJ so that we can study it properly and thoroughly. Yun lang po. Kung may ilalabag sa salig ng batas, pwede po itong questionin sa Korte Suprema. Well, ang totoo, bali-balita lang to. Inaasahan ko na mali ako, na hindi tama itong dokumentong to. Pero mukhang ito na yung pinag-uusapan kasi nakakita na rin ako ng mga comment tungkol dito. Dinidiscuss pa naman to, hindi naman siya final. Nakakakaba lang kasi ifa-finalize daw by November. Ilang buwan na lang yon, wala pang 3 buwan. Ifa-finalize na raw to. So, bago ma-finalize, pwede ba? Hihingi ako ng tulong ng media. I-expose po natin to para mapag-usapan, mapag-aralan ng labis-labis at talagang hindi tayo papasok sa tutol sa ating konstitusyon at mga batas. So ma'am, DOJ nagpapaikot nitong documents na ito? Yun ang sabi. Saan po mga ibang Alam mo naman binigay lang yan sa akin. Alam mo naman yung mga dagang dingding. Marami ako nun At saan daw po mga ibang concern
concerned government agencies pinapaikot. Yes, at nagko-comment na raw, yung iba may nag-comment na rin daw tungkol diyan. At parang sang-ayon naman sila na okay siya. Para sa akin, sa tingin ko, nanganganib tayo diyan. Maraming nagsalita na tungkol sa tubig, no? Ang requirement ng tubig na talagang, ang sabi nga, umuulan na lamang kapag bumabagyo at kulang na kulang ang tubig. Isipin mo, lahat ng irigasyon. Ang Central Luzon ay rice granary ng Pilipinas. So, ano ba yan? Pag inubos yung tubig diyan, yung mga kaseknan, yung ating mga ambuklaw, lahat ng mga dam natin lumang-luma na, nasisira pa. Ayun, at yan ang problema natin na yung tubig daw kasi nga nag-overheat lahat yung mga data center. Yung electrical, sabi 16% of the Philippine production of electricity will go to Pac Silica. Sa katutak na brownout yung Visayas at Mindanao, ibibigay pa natin yan. Pag-aralan natin maigi. At ako'y kinakabahan dahil alam naman natin na hindi ganun kasimple. Ang hindi napapag-usapan, pero klaro na nasa Pac Silica, yung critical minerals processing. Ang sabi nila, hindi naman daw huhukayin ng Central Luzon kasi wala naman daw critical minerals dyan. Yung critical minerals, parang sinasabi yung mga nickel sa Surigao, etc. Pero, ang sabi nila, dadalhin daw lahat yan doon sa Pac Silica. At napaka-komplikado. Alam natin kung gaano ka-komplikado at gaano kadumi ang midstream processing niyan. To the point na sabi nga, highly toxic ang processing. At kung minsan, radioactive pa. Kaya ito, kinakabahan tayo dyan kasi malalason pati yung tubig. Ano yung strict regulatory policies natin dyan? Kulang na kulang tayo sa regulasyon. Kasi nga, ito yung napakadami ng vulnerabilities sa Western supply chains dahil ang China ang may-ari ng 80 to 90% of rare earth and graphite as well as 70 to 80% of lithium and cobalt. So, kukunin yung sa atin, ipoprocess dyan sa area ng Clark, gitnang-gitna yan highly populated zones yan. Paano naman tayo magsusurvive ng toxic and radioactive materials? And of course, there's also the alternative development now na you mine the waste. Yung mga tailings, i-recycle, spent electronics, baka dapat pag-aralan rin yun at medyo mas safe at malinis yun. So, yun lang. Ma'am, isa na lang, target na finalized by November and then ang completion? Yun ang under- announcement na by November, parang yun ang in-announce nung nagpirmahan sila nung Abril. Di ba, nung Abril nagpirmahan ang Pilipinas at si Yusek Rodolfo ng DTI-BOI ang siyang pumirma sa atin. Kaya lang, tinatanong ko, kung ganito kalaki, ganito kalawak, sapat ba ang isang Yusek, kahit isang magaling na Yusek katulad ni Yusek Rodolfo? Ang agreement nun kasi November hindi, ang sabi kasi, nung 16 April, sumama tayo sa Pac Silica. With many other countries, hindi ko sinasabi na tayo lang. Pero ang sabi ng BCDA President, framework agreement negotiations are ongoing, intended for contract signing in November this year. So ma'am, kapag nag-conduct ng Senate hearing, sino yung mga pangunahing dapat magpaliwanag dito? Well, unang-una syempre yung mga kausap natin na mga magsasaka ang tinuturo yung BCDA. Maliban sa BCDA, siguro tanungin rin natin ang DTI. Halos lahat ang DND rin kasi at saka yung DFA, gangho na gangho sila. Ang DOJ kailangan rin kausapin kasi sinasabi, ang nagpapaikot daw nito ay DOJ. Pero sa pakiwari ko, yung pagkasulat niya, hindi siya sulat ng Pinoy. Wala. Nag-aalala lang ako kasi iba yung format. Parang hindi ko kabisado yan. First time ko nakakita, unang-una ginamit yung pangalan architecture. Di tayo gumagapa, di ba? Parang draft. Parang ganun, draft framework. Basta iba yung itsura ng pag-Pilipino. Kilala natin yung sariling atin. Nagtataka lang ako saan to galing, kung talaga bang karapat-dapat na ikutin ito. At sana nagkakamali tayong lahat at hindi ito ang masundan. Total, hindi naman siya final pa hanggang November pa. Pero maikli na yung panahon kasi binigay na sa amin yung budget, busy-busy tayo dito. Mamaya nakalimutan natin, pinirmahan na pala. Are you asking Senate President Gatchalian po na
gawin din itong priority. Kasi nga ma'am, sabi nyo, busy kayo sa impeachment trial, magkaka-budget deliberations pa. So, very tight na po yung Oo naman, schedule. syempre nananawagan tayo sa Senate President at pati na rin sa mga department na aralin itong maigi. Kasi gustong-gusto natin na magkaroon ng malaking investment sa Pilipinas at tunay na gagawa ng trabaho. Pero kung ganito rin lang, parang nakakakaba. Baka mas peligroso pa to. Baka Kailan ba- malagay tayo sa alinlangan nito eh.